Isang email. Iyon lang ang hinihintay niya. Sa loob ng maliit at medyo masikip na opisina ng Sarmiento Construction, nakatitig si Arabella Sarmiento, o Ara, sa screen ng kanyang lumaanang computer. Amoy ng mga lumang papel at bahagyang kalawang ang pamilyar na halimuyak sa hangin, saliw sa mahinang ugong ng aircon na tila hirap ng huminga. Sa labas ng bintana, maririnig ang ingay ng mga sasakyan sa isang abalang kalsada sa Quezon City. Ito ang mundo niya. Isang mundong binuo mula sa pawis at pangarap ng kanyang ama. At sa screen, naroon na nga ang email mula sa De Silva Holdings. Subject, Preliminary Approval, Skyway Connector Bridge Project. Humigpit ang hawak ni Ara sa mouse, halos hindi siya makahinga. Dahan-dahan niyang binuksan ang email, at ang mga salitang nabasa niya ay musika sa kanyang pandinig. We are pleased to inform you preliminary approval outstanding design. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting matagal nang hindi niya naisuot. Tagumpay. Sa wakas, isang sinag ng pag-asa. Ang proyektong ito ang huling barahan ng kanilang kumpanya. Ilang buwan na silang walang kontrata, at ang utang sa mga supplier ay patong-patong na. Ang perang ito ang magliligtas sa kanila, ang magbabayad sa mga gastusin sa ospital ng kanyang ama na nagkasakit dahil sa sobrang pag-aalala. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama bago ito ma-stroke. Anak, ang pangalan ng Sarmiento, iyan ang pundasyon natin. Integridad at galing. Huwag mong kakalimutan yan. Hindi, tay, bulong ni Ara sa kanyang sarili, habang pinipigilan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi ko po kakalimutan. Ito na iyon. Ang patunay na kaya niyang itaguyod ang kanilang pinaghirapan. Ngunit kasabay ng pagpatak ng isang butil ng luha ng tagumpay sa kanyang kamay, isang matinis na tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng opisina. Ang telepono. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit? Hindi niya alam. Sinagot niya ito, pilit na pinasasaya ang kanyang boses. Sarmiento Construction, this is Engineer Sarmiento. Engineer. Isang nagpapanik na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Si Mang Fred, ang pinakamatanda nilang foreman. Engineer Ara. Kailangan niyo pong pumunta rito sa site, ngayon din. Teka, Mang Fred, kumalma po kayo. Anong nangyari? Yung blueprint ng tulay. Yung isinumit niyo sa De Silva. May tumawag mula sa main office nila, may nakita raw silang malaking problema sa structural design. Malaki, engineer. Delikado raw. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Ara. Ano? Impossible. Daan-daang beses kong sinuri yan. Walang mali dyan, Mang Fred. Hindi ko alam, engineer, pero galit na galit sila. Pinapapunta ka raw sa main office nila sa GIS. Emergency meeting daw. Ngayon na. Binitawan ni Ara ang telepono. Ang kaninang mainit na pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang naging isang piraso ng yelo. Problema sa structural design? Impossible. Ang disenyo ng tulay na iyon ay ang obra maestra niya. Kinabisado niya ang bawat linya, bawat numero, bawat kalkulasyon. Walang puwang para sa pagkakamali. Pero wala siyang oras para mag-isip. Mabilis siyang tumayo, dinampot ang kanyang bag at ang isang kopya ng blueprint. Habang nagmamadali siyang lumabas, ang kaninang pag-asa ay napalitan ng takot. Isang takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang biyahe papuntang Bonifacio Global City ay parang isang masamang panaginip. Ang bawat busina ng sasakyan, ang bawat preno, ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang BC-2 ay ibang mundo. Ang mga nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal ay tila mga higanteng humuhusga sa kanya. At sa lahat ng iyon, ang pinakamatayog at pinakakintab ay ang tour ng De Silva Holdings. Pagpasok niya sa lobby, naramdaman niya agad kung gaano siya kaliit. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang, ang mga ilaw ay nagliliwanag na parang mga bituin, at ang mga taong naglalakad ay suot ang mga mamahaling damit at may ere ng kapangyarihan. Tumingala siya sa receptionist na parang isang modelo. I'm Engineer Arabella Sarmiento. May meeting daw po ako, Lee. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, isang mabilis na sulyap na tila sinusuri ang halaga ng kanyang suot na simpleng blouse at slacks. Yes, ma'am.
They are waiting for you at the main conference room, 35D floor. Ang bawat hakbang ni Ara papasok sa elevator ay mabigat. Ang bawat palapag na nadadaanan ay dagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Pagbukas ng pinto sa 35D floor, isang babaeng naka-corporate attire ang sumalubong sa kanya at iginya siya sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Humugot siya ng malalim na hininga bago pumasok. Ang conference room ay malamig at tahimik. Sa gitna nito ay isang mahabang mesa na napapalibutan ng mga taong nakasuit. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. At sa dulo ng mesa, nakaupo ang isang lalaki. Hindi pa niya ito nakikita ng personal, pero alam niyang siya si Leandro de Silva. Ang CC. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata ay malamig at matalim, walang bahid ng anumang simpatsya. Sa malaking screen sa likod niya ay nakaproject ang isang bahagi ng kanyang blueprint. Engineer Sarmiento, nagsalita si Leo, ang boses ay kalmado pero may bigat na parang bakal. Mabutit nakarating ka. Lumunok si Ara. Sir. Ano po ang problema? Hindi ito sumagot. Sa halip, tumayo ito at kinuha ang isang laser pointer. Itinutok nito ang pulang tuldok sa isang partikular na joint sa disenyo na nakadisplay sa screen. Ito, sabi ni Leo, ang boses ay naglalaman na ng bahagyang galit. I-explain mo sa amin ito. Tumingin si Ara sa screen at ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Ang joint na iyon. Ang kalkulasyon. Mali. Hindi lang basta mali, isang pagkakamali na kahit isang first-year engineering student ay hindi gagawin. Isang pagkakamali na kung maitatayo ay tiyak na magiging sanhi ng pagguho ng buong istruktura. Hindi. Bulong niya, nanginginig ang kanyang boses. Hindi ganyan ang orihinal na disenyo ko. Impossible. Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula sa isa sa mga board member. Pero iyan ang blueprint na natanggap namin mula sa kumpanya mo, engineer, sabi ni Leo, ang bawat salita ay parang isang sampal. Ibinalik nito ang tingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Dahil sa kapabayaan mo, engineer, nalagay sa alanganin ang buong proyekto at ang pangalan ng De Silva. Alam mo ba kung ilang buhay ang maaaring mawala kung hindi ito napansin ng aming quality control? Napatanga si Ara. Hinanap niya ang mga salita pero walang lumalabas. Paano nangyari ito? Sino ang nagbago nito? Ang isip niya ay naghahanap ng sagot pero blanko ang lahat. Ang tanging nakikita niya ay ang mga matang mapanghusga sa paligid niya. Wala kang masabi, tanong ni Leo, ang boses ay bumalik sa pagiging malamig na parang yelo. Umiling si Ara. Sinisigurado ko po hindi ako ang may gawa niyan. May nagbago nito. May. Sapat na, putol ni Leo sa kanya. Tumingin ito sa mga kasama sa boardroom. Simula ngayon, ang kontrata ng Sarmiento Construction sa proyektong ito ay suspendido. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Ara. Lumingon muli si Leo sa kanya, ang mukha ay isang blankong pader. At pag-aaralan ng aming legal team ang pagsasampa ng kaso laban sa iyo at sa iyong kumpanya para sa pinsalang idinulot mo sa aming reputasyon at sa panganib na iyong nilikha. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang pangarap niya. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Lahat ay nadurog sa ilalim ng malamig at walang awang mga salita ng lalaking nasa harapan niya. Nang isara ang pinto ng conference room, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Humarap si Leandro de Silva, Olio, sa bintanang salamin, tanaw ang mga gusali ng bihis, na tila mga sundalong nakahilera. Galit. Iyon ang unang emosyon na gumuhit sa kanya. Galit dahil sa kapabayaan na muntik nang magdulot ng trahedya at dumungis sa pangalang De Silva na pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. N.F. De Silva, anong susunod na hakbang? Tanong ng isa sa mga board member, isang matandang lalaki na may buhok na kulay abo. Ipatigil ang lahat ng trabaho sa site, sagot ni Leo, hindi lumilingon. At ihanda ng legal team ang kaso. Gusto kong managot kung sino ang dapat managot. May mga tumango. May mga nagbulungan. Pero wala nang naglakas loob na magtanong pa. Alam nila na kapag ganito kalamig ang boses ng kanilang CEO, tapos na ang usapan. Isa-isang nagsilabasan ang mga miyembro ng board, hanggang sa si Leo na lang ang natira sa malawak na silid. Sa kanyang pag-iisa,
Doon lang unti-unting humupa ang init ng kanyang galit, at ito'y napalitan ng isang bagay na mas komplikado, pagdududa. Umupo siya sa kanyang silya at muling tiningnan ang blueprint sa screen. Ang pagkakamali ay napakalinaw, napaka-basic. Para bang sinadyang ilagay doon para madaling makita. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung paano ito nagawa ng isang inhinyerong tulad ni Arabella Sarmiento. Bago niya aprubahan ang paunang kontrata, personal niyang sinuri ang portfolio nito. Ang mga disenyo ni Sarmiento ay hindi lang basta magaling, mayroon itong tatak ng katalinuhan at metikulosong atensyon sa detalye. Ang kanyang mga proyekto, kahit maliliit, ay may reputasyon sa pagiging matibay at mahusay ang pagkakagawa. Hindi tugma sa uri ng kapabayaan na nakikita niya ngayon. Pero ang mas tumatak sa isip niya ay ang reaksyon nito kanina. Naalala ni Leo ang ekspresyon sa mukha ni Ara nang makita nito ang pagkakamali sa screen. Hindi iyon mukha ng isang taong nahuli sa kanyang kasalanan. Iyon ay mukha ng pagkabigla, ng pagkalito, at ng purong kawalan ng paniniwala. At ang mga mata nito kahit na napapalibutan ng mga taong humuhusga, mayroong apoy ng katatagan at integridad sa mga iyon. Hindi ito yumuko. Hindi ito nagmakaawa. Sa halip, tumindig ito at buong tapang na sinabing hindi iyon gawa niya. Isang bagay sa loob niya ang nagsasabing may mali. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nang makita niya ang pangalan sa screen, napabuntong hininga siya. Doña Elvira de Silva. Mama! Hello, ma, sagot niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Leandro, anak. Nabalitaan ko ang nangyari, sabi ng kanyang ina sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, isang klase ng pag-aalala na alam ni Leo na may kasamang isinabi ko na sa iyo. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Diyos ko, napakalaking iskandalo sana niyan kung hindi ninyo naagapan. Ayos lang ako, everything is under control. Anong under control? Iyan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo, Leo? Masyado kang nagtitiwala sa mga maliliit na kumpanyang iyan. Mga walang pangalan, walang reputasyon. Tingnan mo ngayon ang nangyari. Muntik nang malagay sa kahihiyan ang pamilya natin dahil sa isang sino nga ba yon? Sarmiento. Napapikit si Leo. Ara Sarmiento ang pangalan niya, ma. At inaalam pa namin ang buong detalye. Anong detalye pa ang aalamin mo? Malinaw na kapabayaan iyon. Dapat mo siyang kasuhan para maging leksyon sa iba. You have to protect our name, Leandro. Iyon ang pinakamahalaga. I know, maginagawa ko na ang dapat gawin, sabi niya, kahit na ang mga salita ay parang may buhangin sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Leo ay mas lalo siyang nabigatan. Mahal niya ang kanyang ina, pero minsan, ang pagprotekta nito sa kanilang pangalan ay tila isang obsesyon. Hindi siya mapakali. Muli niyang binuksan ang file ni Ara Sarmiento sa kanyang computer. Tiningnan niya ang larawan nito, isang simpleng ngiti, mga matang puno ng determinasyon. Binasa niya muli ang kanyang mga nagawa, ang mga parangal na natanggap mula sa maliliit na organisasyon, ang mga testimonya mula sa mga dating kliyente na pumupuri sa kanyang integridad. Hindi tugma. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip. Hindi tugma. Gabi na nang maisipan niyang umuwi. Pero imbes na sa kanyang condo unit sa Makati, ang kanyang sasakyan ay kusa siyang dinala patungo sa construction site ng tulay. Madilim na at tanging ang mga ilaw mula sa poste ang nagbibigay liwanag. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at nanatili sa loob, pinagmamasdan ang kalansay ng istruktura na simbolo ngayon ng isang malaking problema. Bakit siya naroon? Hindi rin niya alam. Siguro, gusto niyang makita mismo ang lugar kung saan sana magsisimula ang isang malaking proyekto, pero ngayon ay naging isang malaking bangungot. At doon, sa gitna ng kadiliman, may naaninag siyang isang anino. Isang tao. May hawak na flashlight. Pinanliitan niya ang kanyang mga mata. Ang anino ay dahan-dahang lumalakad sa paanan ng construction, itinatapat ang ilaw sa mga bakal at semento. Pagkatapos ay umupo ito sa isang tumpok ng mga hollow block, inilabas ang isang malaking rolyo ng papel at inilatag ito sa kanyang mga hita. Blueprint. Bumaba si Leo mula sa kanyang sasakyan, dahan-dahang lumapit, nagtatago sa mga anino. Habang papalapit, nakilala niya kung sino ito. Si Ara Sarmiento. Nakayuko ito sa blueprint,
ang mukha ay sinisipagan ng ilaw mula sa flashlight. Ang kanyang noo ay nakakunot sa matinding konsentrasyon, ang kanyang daliri ay isa-isang tinutunton ang mga linya na parabang naghahanap ng isang bagay na nawawala. Mayroong determinasyon sa kanyang mukha, isang klase ng tapang na hindi mo makikita sa isang taong may kasalanan. Makikita mo ito sa isang taong inaapi at lumalaban. Tumayo ito at muling lumapit sa pundasyon, sinusuri ang mga materyales, kinakapa ang bakal, tila kinakausap ang semento. Para siyang isang doktor na sinusuri ang kanyang pasyente, naghahanap ng anumang senyales, anumang bakas na magsasabi sa kanya kung ano ang nangyari. At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya si Ara sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang pagdududa sa isip ni Leo ay naging isang matibay na paniniwala. Hindi siya ang may kasalanan. Hindi niya namalayan ang kanyang sarili. Lumabas siya mula sa pinagtataguan niyang anino at humakbang patungo sa liwanag. Narinig ni Ara ang kanyang mga yabag. Mabilis itong lumingon, ang flashlight ay naitutok sa kanyang mukha, pansamantalang bumulag sa kanya. Ibinaba nito ang ilaw at nakita ni Leo ang mga mata nito, gulat, pero mabilis na napalitan ng pagmamatigas. Isang pader ang muling bumalot sa mukha nito, isang pader na gawa sa pride at pagtatanggol. Ano nang ginagawa mo rito, sir? Tanong ni Ara, ang boses ay matigas at puno ng hamon. Itinayo nito ang kanyang sarili ng diretsyo, ang balikat ay pilit na itinatag, na para bang isang sundalong handang sumabak sa gyera. Para lalo akong idiin? Para humanap pa ng ebidensya laban sa akin. Hindi agad nakasagot si Leo. Ang tapang sa boses nito, ang paraan ng pagtatanong nito na walang bahid ng takot, ay lalong nagpatibay sa kanyang kutob. Hinarap niya ang sarkasmo nito hindi ng galit, kundi ng katahimikan. Maaari, kalmadong sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid. O baka naman, tulad mo, naghahanap din ako ng sagot. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ara. Sagot? Hindi ba't nakuha niyo na ang sagot ninyo kanina sa conference room? Ako ang may kasalanan. Ako ang pabaya. Tapos na ang usapan, hindi ba? Hindi pinansin ni Leo ang pait sa boses nito. Naglakad siya palapit sa pundasyon kung saan ito nakatayo kanina, at hinawakan ang malamig na bakal. Ang kumpanya mo ay kilala sa integridad. Ang mga proyekto mo, kahit maliliit, ay nakakatanggap ng papuri. Ikaw mismo, Engineer Sarmiento, ay may reputasyon bilang isang metikulosong profesional. Humarap siya rito. Ang liwanag mula sa isang poste sa di kalayuan ay nagbigay ng sapat na ilaw para makita niya ang pagkalito sa mukha nito. At pagkatapos, gagawa ka ng isang pagkakamali na kahit isang baguhan ay hindi gagawin. Hindi ka panipaniwala. Natahimik si Ara. Ang pader na itinayo niya ay tila nagkaroon ng maliit na bitak. Nakita ni Leo ang pagbabago sa mga mata nito, mula sa pagiging mapanlaban, ito ay naging mapanuri. Anong gusto mong palabasin, Dingif de Silva? Gusto kong malaman ang totoo, diretsong sabi ni Leo. Ang pangalan ng De Silva ay mahalaga sa akin, engineer. At hindi ako papayag na madungisan ito, maging ito man ay dahil sa kapabayaan ng isang kontraktor, o dahil sa sabotahe. Ang salitang sabotahe ay tila nagbigay ng kuryente sa hangin. Iyon ang salitang kanina pa umiikot sa isip ni Ara, pero hindi niya magawang bigkasin. Ngayong narinig niya ito mula mismo sa bibig ni Leo, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Sabotahe ni. Ulit niya, halos pabulong. Tumingin siya sa blueprint na nakalatag pa rin sa ibabaw ng mga hollow block. Iyon din ang hinala ko. Pero sino? At bakit? Iyon ang tanong, sabi ni Leo. At wala sa atin ang makakasagot niyan kung mananatili lang tayong nagtuturuan. Pinagmasdan ni Ara si Leo, sinusubukan basahin ang kanyang intensyon. Ang lalaking ito, na ilang oras lang ang nakalipas ay tila isang berdugong nagpataw ng sentensya sa kanya, ay ngayon nakatayo sa kanyang harapan, nagsasalita tungkol sa sabotahe. Maaari ba siyang magtiwala? O isa lang itong pain para lalo siyang mabaon? Ang kanyang pride at ang kanyang instinct na protektahan ang sarili ay sumisigaw na umalis na siya, na huwag maniwala. Pero ang bahagi niya na desperadong malinis ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang ama ay nagsasabing ito na marahil ang tanging pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim, ang desisyon ay nabubuo na sa kanyang isipan. Mayroon akong kopya ng lahat ng version ng disenyo sa opisina, sabi niya, ang boses ay mas matatag na ngayon.
Mula sa unang draft hanggang sa huling isinumit ko. Kung may nagbago man doon, makikita natin sa computer logs kung sino at kailan. Tumango si Leo, isang senyales ng pag-apruba. Good. That's a start. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, naramdaman ni Ara na hindi na siya nag-iisa sa laban. Mayroon siyang isang hindi inaasahang kakampi, isang kakampi na siya ring kanyang tagausig. Ang sitwasyon ay balintuna at puno ng alanganin, pero sa ngayon, ito lang ang meron siya. Pero para malinaw, Dean F. De Silva, dagdag ni Ara, ang kanyang mga mata ay muling nagpakita ng dati nitong tigas. Gagawin ko ito para linisin ang pangalan ko, hindi para sa iyo o para sa kumpanya mo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Leo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganoon din ako, engineer. Gagawin ko ito para protektahan ang kumpanya ko. Kung malilinis ang pangalan mo sa proseso, consider it a bonus. Ang tensyon sa pagitan nila ay naroon pa rin, makapal at halos nahihipo. Dalawang mundo ang nagbanggaan, ang isa ay galing sa karangyaan at kapangyarihan, ang isa ay mula sa sipag at pangarap. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng isang abandonadong construction site, sila ay pinag-isa ng isang layunin, ang hanapin ang katotohanan. At sa paghahanap na iyon, isang bagay na mas malalim ang nagsisimulang mabuo, isang bagay na hindi pa nila kayang pangalanan. Ang mga salita ni Leandro De Silva ay naiwang nakabitin sa malamig na hangin ng gabi. Consider it a bonus. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang yabang sa tono nito ay parang isang maliit na karayom na tumusok sa kanyang balat. Ngunit sa ilalim ng pagkainis, may isang bahagi sa kanya na nakahinga ng bahagyang maluwag. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 10 oras, mayroon siyang kaunting espasyo para huminga. Hindi na siya isang kriminal na naghihintay ng sentensya, siya ngayon ay isang taong may misyon. Isang misyon na may taning. Hindi ko kailangan ng bonus mula sa iyo, sir, matigas niyang sagot, habang inaayos ang rolyo ng blueprint at maingat na inilalagay sa kanyang bag. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Hindi sumagot si Leo, pero nakita ni Ara sa gilid ng kanyang mata ang isang bahagyang pagtango nito. Naglakad ito palapit sa kanya, at sa isang iglap ay nag-alinlangan si Ara. Masyado itong malapit. Ang tangkad nito ay tila nagbibigay anino sa kanya, at ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay sumama sa amoy ng alikabok at semento sa paligid, isang kakaibang kombinasyon na lalong nagpaigting sa agwat ng kanilang dalawang mundo. Inakala niyang aalis na ito, pero huminto ito sa tabi niya at muling tumingin sa kalansay ng tulay. Ang sheer stress sa joint na iyon, biglang sabi ni Leo, ang boses ay hindi na kasing lamig ng kanina, sa halip ay naging analytical. Ang pagkalkula sa blueprint na ipinakita ko ay para sa isang grade 4 na purebar, pero ang specifications na isinumit mo sa amin ay para sa grade 6 na po. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa tensile strength. Isang pagkakamali na magdudulot ng structural failure sa loob lang ng ilang taon. Napatanga si Ara. Lumingon siya kay Leo, ang pagkainis sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng pagtataka. Ang mga terminong ginamit nito, ang pagiging espesipiko ng kanyang sinabi, hindi iyon mga salita ng isang CE na numero lang ang alam. Iyon ay mga salita ng isang tao na naiintindihan ang kanyang ginagawa. Isang inhinyero. Paano mo nalaman yan? Hindi niya napigilang itanong. Tumingin ito sa kanya. Civil engineer din ako, bago ko minanang pamahalaan ang kumpanya. Parang may kung anong nabago sa paraan ng pagtingin ni Ara kay Leo. Ang lalaking mayabang at tila hari na nakita niya sa conference room ay biglang nagkaroon ng ibang dimensyon. Hindi lang siya basta tagapagmana, mayroon siyang alam. Mayroon siyang galing. Isang biglaang respeto, kahit labag sa kanyang kalooban, ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ngunit ang respeto na iyon ay mabilis ding hinaluan ng kaba nang magsalita muli si Leo. Kaya nga hindi ako naniniwala pagpapatuloy nito. Walang lisensyadong inhinyero na gagawa ng ganoong klaseng pagkakamali. Maliban na lang kung sadya. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. O kung may nag-frame up sa kanya. Bibigyan kita ng 48 oras, Engineer Sarmiento, sabi ni Leo at ang lamig ay bumalik sa kanyang boses. Ang sandali ng pagiging magkakampi ay tapos na, ito na ang negosasyon. 48 hours. Humanap ka ng ebidensya na magpapatunay sa hinala natin. Isang matibay na ebidensya.
Kung wala kang maipakita sa loob ng panahong iyon, itutuloy ng legal team namin ang pagsampa ng kaso. 48 oras. 2 araw. Para hanapin ang isang karayom sa isang bunto ng dayami. Para iligtas ang kanyang buong buhay. Tumango si Ara, nilunok ang pait ng pressure. Tinatanggap ko. Gusto kong linawin, dagdag ni Leo, na para bang nabasa nito ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Hindi ito dahil sa'yo. Ito ay dahil gusto kong malaman kung sino ang nagtangkang sumabotahe sa kumpanya ko. Ang interes ko ay protektahan ang De Silva Holdings. Malinaw ba? Crystal, mabilis na sagot ni Ara. Mas madali para sa kanya na tanggapin ang alok sa ganitong paraan. Hindi ito tulong. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang taong may kanya-kanyang interes. Isang alyansang isinilang dahil sa pangangailangan. Walang nagsalita pagkatapos noon. Tumalikod na si Leo at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang mamahaling sasakyan. Iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng construction site, ang isip ay tumatakbo na. 48 oras. Ang orasan ay nagsimula ng umandar. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sumakay siya sa kanyang luma at medyo barak na kotse at mabilis na nagmaneho pabalik sa kanyang maliit na opisina sa Quezon City. Ang pagod at gutom ay hindi na niya naramdaman. Ang tanging nasa isip niya ay ang kailangan niyang gawin. Pagdating sa opisina, ang pamilyar na amoy ng lumang papel ay sumalubong sa kanya, pero ngayon, para itong amoy ng isang crime scene. Binuksan niya ang kanyang computer, ang ugong nito ay parang bulong ng isang kasabwat. Kailangan niyang hanapin ang digital footprint. Ang bakas. Isa-isa niyang binuksan ang mga file. Ang bawat version ng blueprint mula sa pinakaunang draft. Tiningnan niya ang properties ng bawat file, ang petsa kung kailan ito ginawa, at higit sa lahat, ang petsa kung kailan ito huling na-access o na-modify. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard at mouse. Ang mga mata niya ay hindi kumukurap, sinusuri ang bawat detalye. Lumipas ang 1 oras. 2. Ang kape na tinimpla niya ay lumamig na sa kanyang tabi, hindi man lang nagalaw. At pagkatapos nakita niya ito. Ang final version ng file. Ang mismong file na isinumite niya. Tiningnan niya ang date-modified, log ang petsa, at oras ay tumutugma sa kung kailan niya ito tinapos. Pero sa ilalim noon may isa pang entry. Isang date-accessed log. 1 araw pagkatapos niyang isumite ang file. Mula sa isang computer sa loob mismo ng network ng kanilang opisina. Kinilabutan si Ara. Nangangahulugan na may isang taong pumasok sa kanyang computer o sa server ng opisina at binuksan ang file matapos niya itong isave. Mabilis niyang tiningnan ang user ID na nakalog, isang pangalan ang lumitaw sa screen, isang pangalan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Miguel Cruz. Si Miguel. Ang dati niyang kasamahan, isang inhinyero rin na umalis sa kumpanya 2 buwan na ang nakalipas dahil daw sa mas magandang oportunidad. Si Miguel, na laging may pait sa mga mata sa tuwing napupuri ang kanyang mga gawa. Si Miguel, na minsan niyang narinig na nagreklamo na dapat ay siya ang lead engineer at hindi isang babae. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang dinadampot ang kanyang cellphone. Ito na. Ito na ang unang hibla ng sinulid. Hindi pa ito matibay na ebidensya, pero ito ay isang simula. Isang patunay na hindi siya nababaliw. Hinahanap niya ang numero ni Leo De Silva sa kanyang contacts. Ito ang unang pagkakataon na tatawagan niya ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, dahil sa excitement, sa takot, sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na sa wakas ay mayroon na siyang mahahawakan. Nagring ang telepono. 1. 2. Hello. Ngunit ang boses na sumagot ay hindi kay Leo. Ito ay boses ng isang babae. Malamig. Makapangyarihan. May otoridad na hindi maikakaila. Sino to? Tanong ng babae sa kabilang linya, ang bawat salita ay matalas. At bakit mo hinahanap ang anak ko sa ganitong oras ng gabi? Ang boses ng kanyang ina, malamig at mapanghusga, ay umalinggaw sa earpiece ng cellphone bago niya ito makuha pabalik. Napahigpit ang hawak ni Leo sa manibela ng kanyang sasakyan. Hindi pa siya nakakaalis mula sa parking lot ng construction site, pero pakiramdam niya ay nasundan na siya ng anino ng kanyang ina hanggang doon.
I'll call you back, mariin niyang sabi sa telepono, hindi na hinintay ang sagot ni Doña Elvira bago tapusin ang tawag. Isinandal niya ang kanyang ulo sa headrest at napapikit. Pagkainis. Iyon ang salitang unti-unting pumalit sa pag-asang naramdaman niya kanina lang. Ang kanyang ina, sa isang tawag lang, ay nagawang ibalik ang lahat ng komplikasyon na gusto niyang iwasan. Alam niya ang tono na iyon, ang tono na ginagamit nito kapag may isang bagay o isang tao itong hindi gusto. At malinaw sa kanya, hindi nito gusto si Engineer Arabella Sarmiento. Pinatakbo na niya ang sasakyan, pero imbes na sa kanyang kondo, sa mansyon ng mga De Silva sa Forbes Park siya nagtungo. Kailangan niyang harapin ito ngayon bago pa ito lumaki. Pagpasok niya sa malawak na sala, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa paborito nitong silya, nagbabasa ng isang magazine sa ilalim ng isang eleganteng chandelier. Nang makita siya nito, ibinaba nito ang magazine at isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting alam ni Leo na hindi umaabot sa mga mata. Leandro, anak. I was worried. Sino yung babaeng tumawag sa'yo? Tanong nito, ang boses ay malambing pero ang mga mata ay matalim. Medyo bastos ang dating, hindi man lang nagpakilala ng maayos. Kinuha ni Leo ang baso ng tubig sa isang side table at uminom bago sumagot. Si Engineer Sarmiento iyon, mamay mahalaga lang kaming pinag-uusapan tungkol sa proyekto. Tungkol sa proyekto. Tumawa ng bahagya si Doña Elvira, isang tawang walang saya. Akala ko ba'y suspendido na siya? Ano pa ang kailangan ninyong pag-usapan sa ganitong oras ng gabi? Baka naman sinusubukan kanyang akitin para bawiin mo ang kaso. Napatigil si Leo. Ma, she's not like that. At paano mo naman nalaman, tumayo ito at lumapit sa kanya, inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Leandro, alam kong mabuti ang puso mo. Masyado kang mapagtiwala. Ang mga babaeng tulad niya, mga desperada, gagawin ang lahat para lang makaangat sa buhay. Gagamitin nila ang itsura nila, ang pagiging kaawa-awa nila. Stop it, ma, sabi ni Leo, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng kanyang ina. Bihira siyang sumagot dito ng ganito. She is a professional. At may posibilidad na nasabotahe lang siya. We are looking into it, see. Tinitigan siya ni Doña Elvira ng matagal, ang mukha ay seryoso. Pinagtatanggol mo siya. Isang babaeng halos isadlak sa kahihiyan ang pangalan natin. Mag-ingat ka, anak. Baka yang tiwala mo ang maging kapahamakan mo. Hindi na sumagot si Leo. Alam niyang wala siyang mapapala. Kinuha niya ang kanyang cellphone. I have to go. Saan ka pupunta? May kailangan pa akong asikasuhin, sagot niya, at tumalikod na bago pa man siya nito masundan ng isa pang tanong. Habang papalabas siya ng pinto, naramdaman niya ang mga mata ng kanyang ina na nakatitig sa kanyang likod, isang titig na mas mabigat kaysa anumang sumbat. Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-text na si Leo kay Ara. Isang maikling mensahe, walang emosyon. Meet me. Isa Zero Death, Capetayo, Timog Avenue. We'll talk. Pinili niya ang isang lugar na malayo sa Kisi, isang lugar kung saan hindi sila makikilala, isang lugar na mas malapit sa mundo nito kaysa sa mundo niya. Pagdating niya sa maliit na coffee shop, naroon na si Ara, nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kanyang cellphone. Suot nito ay isang simpleng puting t-shirt at maong, malayong malayo sa corporate attire ng mga babaeng nakakasalamuhan niya araw-araw. Mayroong isang tasa ng kape sa harap nito na hindi pa nababawasan. Nang makita siya nito, tumayo ito ng bahagya bilang paggalang, pero ang mga mata nito ay nanatiling mapagmatsyag. Sir, bati nito. Leo na lang. Wala tayo sa opisina, sabi niya habang umuupo sa tapat nito. So, anong nahanap mo? Hindi na ito nagpaligoy-ligoy. Inilabas nito ang kanyang laptop at ipinakita sa kanya ang computer logs na nakita nito kagabi. Miguel Cruz. Dati naming engineer. In-access niya ang final file isang araw pagkatapos kong isumite. Mula sa isang computer sa loob ng opisina. Pinag-aralan ni Leo ang data sa screen. Malinaw ang ebidensya ng pag-access. May galit ba siya sa'yo? Nag-atubili si Ara. Nakita ni Leo ang pag-aalinlangan sa mukha nito, ang pride na ayaw magsalita ng masama tungkol sa iba. Pero sa huli tumango ito. May inggit, siguro.
Palagi niyang nararamdaman na dapat siya ang nakakakuha ng mga proyekto. Habang magkalapit ang kanilang mga ulo sa pagtingin sa laptop, hindi sinasadyang naamoy ni Leo ang buhok ni Ara. Amoy simpleng shampoo, malinis at presko. Isang amoy na totoo, hindi tulad ng mga artipisyal na pabango na nakasanayan niya. Napansin niya rin ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang nag-iisip, ang determinasyon sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, hindi niya ito nakita bilang si Engineer Sarmiento, ang akusado. Nakita niya siya bilang si Ara, isang babaeng buong tapang na lumalaban para sa kanyang pangalan. Hindi niya namalayang napapatitig na pala siya. May problema ba? Tanong ni Ara, napansin ang kanyang katahimikan. Mabilis na umiling si Leo at ibinalik ang atensyon sa laptop. Wala. Okay, this is a good lead. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng mabilis. I have e-contact. I'll ask him to do quick financial background check on this Miguel Cruz. Ilang minuto lang ang lumipas, habang tahimik silang umiinom ng kape, nag-vibrate ang cellphone ni Leo. Isang email. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Well, sabi niya, ipinakita ang screen kay Ara. Mukhang may mas magandang oportunidad nga ang kaibigan mo. Nasa email ang detalye ng isang bagong sasakyan na nakapangalan kay Miguel Cruz. Isang sasakyang halos 1,000,000 ang halaga. Binili 3 linggo na ang nakalipas. Cash. Imposible, bulong ni Ara. Saan siya kukuha ng ganyang kalaking pera? Iyan na nga ang tanong, sabi ni Leo, ang kanyang isip ay mabilis na nag-ugnay ng mga detalye. May nagbayad sa kanya, Ara. At malaki ang ibinayad sa kanya. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon, pagkumpirma, galit at isang bakas ng takot. Sino? Iyon ang tanong na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tumayo na sila, ang kanilang misyon para sa araw na iyon ay tapos na. Mayroon na silang direksyon. Mayroon na silang suspect. Sa labas ng coffee shop, sa ilalim ng sikat ng araw, may isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay sa pagitan nila. Mag-iingat ka, sabi ni Leo, hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Tumingin si Ara sa kanya, nagtataka. Bago pa man ito makasagot, biglang nagring ang cellphone nito. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at tiningnan ang screen. Nakita ni Leo ang biglaang pagbabago sa mukha nito. Ang kaunting kulay sa pisngi nito ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, at ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka na parang nahihirapang huminga. Ang kamay niyang may hawak ng cellphone ay nagsimulang manginig. Ara! Anong problema? Tanong ni Leo, lumapit siya ng bahagya. Hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito sa screen, ang mukha ay parang nakakita ng multo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono, at nang tumingin ito sa kanya, ang nakita ni Leo sa mga mata nito ay purong lagim. Ang larawan sa screen ng cellphone ay malinaw. Siya at si Leo, magkatapat na nakaupo sa loob ng kapetayo, ang kanilang mga ulo ay magkalapit habang nakatingin sa iisang laptop. Isang larawang kuha ng hindi nila nalalaman. Isang larawang patunay na sila ay minamanmanan. At sa ilalim nito, ang mga salitang nagpalamig sa buo niyang katawan, lumayo ka sa kanya kung ayaw mong masira ang buhay mo. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan na para bang isang ahas na unti-unting pumupulupot sa kanya. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanigas. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, bawat kabog ay tumatama sa kanyang mga tadyang. Ara! Anong problema? Ang boses ni Leo ay tila nanggagaling sa malayo. Lumingon siya dito at nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Ang kanyang unang instinct ay ang ipakita dito ang mensahe, ang humingi ng tulong. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang bagay na mas malakas, isang bagay na nakasanayan na niya, ang kanyang pride. Hindi. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Lalo na sa kanya. Ang lalaking ito ay ang CEO ng De Silva Holdings. Ang mundo nito ay puno ng kapangyarihan at intriga. Ang paglapit niya dito ang nagdala sa kanya sa panganib na ito. Ang paglayo niya dito ang tanging paraan para matapos ito. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa kanyang bulsa. Pilit siyang humiti, isang ngiting alam niyang mukhang peke at pilit. Wala to, sabi niya,
pilit na pinatatag ang kanyang nanginginig na boses. Wrong send lang siguro. Minsan talaga, may mga taong walang magawa sa buhay. Tinitigan siya ni Leo, ang mga mata nito ay mapanuri, na para bang nakikita nito ang kasinungalingan sa likod ng kanyang mga salita. Sigurado ka? Mabilis niyang sagot, umiiwas ng tingin. Sige, kailangan ko nang umuwi. Marami pa akong kailangang gawin. Hindi na niya ito hinintay na sumagot. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo, ang bawat hakbang ay mabigat. Pakiramdam niya ay nakatitig pa rin ito sa kanyang likod. Hindi siya lumingon. Sa loob ng kanyang kotse, doon lang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang mensahe ay isang babala. Isang malinaw na babala mula sa kung sino man ang nasa likod ni Miguel. At alam ni Ara sa kanyang puso kung sino ang may kakayahang gawin iyon. Isang tao na may kapangyarihan. Isang tao na may galit sa kanya. Doña Elvira. Ang malamig na boses nito sa telepono kagabi ay bumalik sa kanyang alaala. Sa mga sumunod na araw, itinayo ni Ara ang isang pader sa pagitan niya at ni Leo. Isang pader na gawa sa katahimikan. Hindi niya sinasagot ang mga tawag nito. Ang mga text message nito na nagtatanong kung may bago na siyang impormasyon ay sinasagot niya ng isang maikli at malamig na, wala pa, o I'll let you know. Naging isang bilanggo si Ara sa sarili niyang takot. Sa gabi, sa kanyang maliit na apartment, paulit-ulit niyang tinitingnan ang mensahe. Sino sila? Gaano kalaki ang kanilang kapangyarihan? Paano kung hindi lang siya ang guluhin nila? Paano kung idamay nila ang kanyang ama? Ang pag-aalala ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, pinapatay ang kanyang tapang. Ang kirot ng pag-iisa ay mas matindi pa kaysa sa takot. Nasanay siyang mag-isa, pero iba ito. Ito ay isang pag-iisa na ipinataw sa kanya. At sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang bahagi niya ang hinahanap ang hindi inaasahang kakampi na natagpuan niya sa loob ng 48 oras na iyon. Ngunit mabilis niya itong iwinawaksi. Panganib. Si Leo de Silva ay panganib. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang sala, abala sa pag-iisip, may biglang kumatok sa kanyang pinto. Napatayo siya, ang puso niya ay kumabog ng malakas. Sino iyon? Hindi siya nag-iingay. Sinilip niya ang peephole, at ang kanyang hininga ay napigil sa kanyang lalamunan. Si Leo. Nakatayo ito sa labas ng kanyang pinto, suot ang isang simpleng polo shirt, may hawak na isang paper bag na kulay brown. Mukha itong alanganin, hindi komportable, na para bang nasa isang lugar na hindi pamilyar. Anong ginagawa niya rito? Gusto niyang magtago, huwag buksan ang pinto. Ngunit muling kumatok ito, mas mahina ngayon. Ara! Alam kong nandyan ka, sabi nito mula sa labas, ang boses ay mahinahon. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo si Leo sa harap niya. Hindi ito galit. Walang bahid ng pagiging arogante sa mukha nito. Ang nakita lang niya ay pag-aalala. Ano nang kailangan mo? Tanong niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa gusto niyang iparinig. Hindi ito sumagot. Sa halip, itinaas nito ang paper bag, nagdala ako ng lugaw. Paborito kong kainin pag stress ako. Baka makatulong. Napatitig si Ara sa paper bag, tapos sa mukha ni Leo. Lugaw. Isang simpleng pagkain. Isang simpleng gesture. Ngunit sa lahat ng nangyari, ang simpleng gesture na iyon ang biglang nagpatama sa kanya ng husto. Hindi na niya napigilan. Ang pader na ilang araw niyang maingat na itinayo ay biglang gumuho. Ang takot, ang pagod, ang pag-aalala sa kanyang ama, ang bigat ng pag-iisa, lahat ng iyon ay bumuhos. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, sinundan ng isa pa, at isa pa. Yumuko siya, ayaw niyang makita nito ang kanyang kahinaan. Pero huli na ang lahat. Naramdaman niya ang paglapit ni Leo. Walang salitang namutawi dito. Naramdaman na lang niya ang isang kamay na marahang humawak sa kanyang balikat, at ang isa pang kamay na dahan-dahang ipinapatong ang paper bag sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto. Alam kong nahihirapan ka, bulong nito, ang boses ay puno ng simpatyang hindi niya inaasahan. Hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa.
Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagwasak sa natitira pa niyang depensa. Humagulgol siya. Isang iyak na matagal na niyang kinimkim. Isang iyak ng isang taong pagod ng maging matapang. Hindi siya niyakap ni Leo. Hindi rin ito nagsalita pa. Hinayaan lang siya nitong umiyak. At nang humina na ang kanyang mga hikbi, kumuha ito ng panyo mula sa bulsa nito at marahang ipinunas sa kanyang mga pisngi. Ang gesture ay simple, magalang pero puno ng init. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang kalungkutan, naramdaman ni Ara ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pakiramdam na mayroong isang taong nakakaintindi. Nang sa wakas ay tumingala siya, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Leo. Walang awa. Walang paghusga. Pag-unawa lang. Salamat, sabi niya, ang boses ay paos. Babalik na sana ito sa pagsasalita nang biglang mag-ring ang cellphone ni Ara na nasa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay matinis at nakakagulat sa katahimikan ng kanilang sandali. Tiningnan nilang pareho ang screen. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan si Ara na sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanyang kunin ito. Hello, sagot niya, ang boses ay nanginginig pa rin. Isang pamilyar na boses, puno ng takot at pagmamadali, ang sumagot mula sa kabilang linya. Ara. Si Miguel too. Napatayo ng diretsyo si Ara. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila nawala. Napatingin siya kay Leo, ang mga mata nito ay biglang naging alerto. Kailangan nating mag-usap, Ara, sabi ni Miguel, ang boses ay basag. Aaminin ko na ang lahat. Hindi ko na kaya to, natatakot ako. Nasaan ka? Mabilis na tanong ni Ara. Sa lumang bodega sa may negatibo 5 extension, sagot ni Miguel. Mag-isa kang pumunta. Please, Ara. Bilisan mo. At pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag. Ang pagbabago sa mukha ni Ara ay kasing bilis ng kidlat. Mula sa pagiging marupok, ang kanyang mga mata ay biglang nag-apoy sa determinasyon. Ang mga bakas ng luha sa kanyang pisngi ay tila natuyo agad, napalitan ng isang matigas na ekspresyon. Si Miguel, sabi niya, nakatingin kay Leo. Gusto niyang makipagkita. Aaminin na raw niya ang lahat. Bago pa man makasagot si Leo, dinampot na ni Ara ang susi ng kanyang kotse sa mesa. Kailangan ko nang umalis. Teka, pigil ni Leo, hinawakan ito ng marahan sa braso. Ang balat nito ay malamig. Saan? Sa isang lumang bodega sa negatibo 5, sagot nito, ang boses ay mabilis at puno ng kaba. Sabi niya, mag-isa lang daw akong pumunta. No way. Ang salita ay lumabas sa bibig ni Leo nang may otoridad na hindi niya sinasadya. Binitawan niya ang braso nito. Hindi ka pupunta doon ng mag-isa. Delikado. Pero iyon ang sabi niya. Baka hindi siya magpakita kung kasama ka. Giit ni Ara, ang pagkaapurahan ay halata sa kanyang boses. Mas lalong delikado kung mag-isa ka, mariing sabi ni Leo. Kung sino man ang nasa likod nito, kaya kanilang saktan. Sasama ako. Maghihintay ako sa malayo. Pero hindi kita hahayaang pumunta doon ng walang backup. Tinitigan siya ni Ara ng matagal, isang panloob na debate ang nagaganap sa kanyang mga mata. Nakita ni Leo ang pride nito na nakikipaglaban sa sentido komon. Sa huli, nanalo ang huli. Tumango ito, isang beses lang pero sapat na iyon. Sige, sabi nito. Pero sa kotse ko tayo sasakay. Para hindi halata. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ang lugaw na dala ni Leo ay naiwang nakalimutan sa mesa. Magkasunod silang bumaba at sumakay sa luma, ngunit maayos na kotse ni Ara. Habang nagmamaneho ito sa madilim na kalsada ng gabi, ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang kanilang mga tahimik, ngunit mabibilis na paghinga. Ang bodega ay nasa isang isoladong bahagi ng negatibo 5, malayo sa mga ilaw ng syudad. Ang istruktura ay luma, kinakalawang, at tila anumang oras ay guguho. Pinatay ni Ara ang makina ng kotse sa di kalayuan, sa likod ng isang hilera ng matataas na talahib. Dito ka lang, sabi ni Ara, ang boses ay halos pabulong. Babalik ako agad. Mag-iingat ka, sagot ni Leo, at sa pagkakataong ito, ang mga salita ay may bigat ng tunay na pag-aalala. Isang sigaw lang, Ara. Isang sigaw lang, darating ako. Tumango ito at bumaba ng kotse.
Pinanood ni Leo ang anino nito habang dahan-dahan itong lumalakad patungo sa malaking pinto ng bodega na bahagyang nakaawang. Nawala ito sa loob at ang natira na lang ay ang nakakabinging katahimikan at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang isip ni Leo ay puno ng mga paano kung. Paano kung pain lang ito? Paano kung may mangyaring masama sa kanya sa loob? Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol ay halos magtulak sa kanya na bumaba at sumunod. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang magtiwala sa plano. Kailangan niyang magtiwala kay Ara. Pagkalipas ng ilang minuto na parang isang walang hanggan, bumukas ang pinto. Unang lumabas si Ara, at kasunod niya ay isang lalaking payat at mukhang hindi mapakali. Si Miguel. Nag-uusap sila, pero hindi marinig ni Leo ang kanilang sinasabi. Maya-maya, naglakad sila palapit sa kotse. Binuksan ni Ara ang pinto sa likod. Pumasok ka, sabi niya kay Miguel. Nakita ni Leo ang gulat sa mukha ni Miguel nang makita siya nito sa passenger seat. Sino siya? Huwag ka nang magtanong. Pumasok ka na, mariing utos ni Ara. Walang nagawa si Miguel kundi ang sumunod. Pagkapasok nito sa loob, ang amoy ng takot at pawis ay sumama sa hangin. Magsalita ka na, Miguel, sabi ni Ara, habang sinisimulan muling paandarin ang kotse at nagmamaneho palayo sa lugar na iyon. Nanginginig ang boses ni Miguel nang magsimula itong magsalita. Sorry, Ara. Sorry talaga. Inamin nito ang lahat, ang inggit, ang galit sa tuwing nakikita nitong nagtatagumpay si Ara. Inamin nito kung paano, isang gabi, ay pumasok ito sa opisina gamit ang luma nitong susi at binago ang blueprint sa computer nito. Bakit, Miguel? Tanong ni Ara, ang boses ay puno ng sakit at hindi pagkakapaniwala. Magkaibigan tayo. Hindi ko na alam, Ara. Gusto ko lang maranasan na ako naman ang magaling, sabi nito, ang boses ay basag na. Pero hindi ko to ginusto. May nag-utos lang sa akin. Napatigil si Leo. Ito na. Ito na ang hinihintay nila. Sino? Tanong ni Leo mula sa harap, ang boses ay malamig at mapanganib. Hindi ko kilala, sabi ni Miguel. Pero mayaman siya. Makapangyarihan. Isang beses lang kami nagkita. Binigyan niya ako ng malaking pera. Sabi niya, basta siguraduhin kong masisira ang pangalan mo, Ara, para hindi ka mapalapit sa De Silva. At para patunayan na totoo ang sinasabi ko, di. May kinuha si Miguel mula sa kanyang bulsa. Isang luma, mumurahing cellphone. Pinindot niya ito. May recording ako. Pinanghahawakan ko para sa seguridad ko. Itinapat niya ang cellphone sa pagitan ng mga upuan sa harap. Isang recording ang nagsimulang tumugtog. Sa una ay mahina, puro static. Pagkatapos ay may isang boses na nagsalita, isang boses ng lalaki, si Miguel. Paano kung mahuli ako? At pagkatapos, isang boses ang sumagot. Isang boses na kilalang kilala ni Leo. Isang boses na narinig niya halos buong buhay niya. Isang boses na gumigising sa kanya noong bata pa siya, nagbabasa sa kanya ng mga kwento, at pumupuri sa kanyang mga nagawa. Isang boses na malamig, walang emosyon, at ganap na nakakatakot. Hindi ka mahuhuli. At kahit pa mahuli ka, ako ang bahala. Ang mahalaga, hindi na siya makakalapit sa anak ko. Siguraduhin mong ang pagkakamali sa disenyo ay halata, isang bagay na magpapakita ng kanyang kapabayaan. Isang bagay na sisira sa kanya ng tuluyan. Ang boses na iyon ang boses ng kanyang ina. Si Doña Elvira de Silva. Parang isang bomba na sumabog sa loob ng kotse. Isang bombang walang ingay pero winasak ang lahat. Napahinto ni Ara ang sasakyan sa gilid ng kalsada nang may bigla ang preno. Ang gulong ay umikit sa aspalto. Sa loob ng ilang segundo, walang gumagalaw. Walang humihinga. Ang tanging maririnig ay ang patuloy na pag-ugong ng makina at ang huling salita mula sa recording na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Leo. Sisira sa kanya ng tuluyan. Siya ang may pakana ng lahat. Ang kanyang ina. Ang pag-aalala nito, ang mga babala, ang mga sinabi ko na sa iyo, lahat ay kasinungalingan. Lahat ay isang palabas. Hindi siya nag-aalala sa pangalan ng De Silva. Sinadya niyang dungisan ito, sinadya niyang ilagay sa panganib ang isang multibilyong proyekto,
para lang masira ang isang babaeng hindi pa man niya formal na nakikilala. Para lang mailayo ito sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Leo kay Ara. Nakita niya ang mukha nito na nakatingin sa daan, pero alam niyang wala itong nakikita. Ang ekspresyon nito ay isang blankong papel, isang nakakatakot na kawalan ng emosyon na mas masahol pa kaysa sa galit o pag-iyak. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon sa kanya, at ang mga mata nito ang nagsalita. Ang mga mata nito ay nagtanong ng isang bagay na walang salitang kayang bumuo. Ang ina mo. At sa mga matang iyon, nakita ni Leo ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, lahat ng kahihiyan na dinanas nito sa nakalipas na mga araw. Nakita niya ang babaeng puno ng pride na napilitang yumuko, ang babaeng matapang na napilitang umiyak, ang babaeng inosente na ginawang kriminal. At ang may kagagawa ng lahat ng iyon ay ang sarili niyang ina. Leo D. Bulong ni Ara, ang pangalan niya ay parang isang tanong na walang kasagutan. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihing hindi niya alam. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Ang katotohanan ito ay parang isang lason na kumalat sa buo niyang sistema, pinaparalisa ang kanyang dila, pinipiga ang kanyang puso. Ang katahimikan niya ang naging sagot. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ara. Hindi ito humikbi. Hindi ito gumalaw. Isang tahimik na luha lang ng tuluyang pagkabigo. At sa isang luhang iyon, naramdaman ni Leo na may isang bagay na tuluyang nasira sa pagitan nila. Isang bagay na mahalaga. Ang maliit na usbong ng tiwala na nagsimula palang tumubo ay binunot mula sa ugat at tinapakan. Ibinigay ni Miguel ang cellphone kay Ara, ang mga kamay nito ay nanginginig pa rin. Iyan na, Ara. Iyan na ang ebidensya. Pipakawalan niyo na ako. Kinuha ni Ara ang cellphone, pero ang mga mata nito ay hindi humiwalay kay Leo. Ang pagtingin nito ay malamig na ngayon, parang yelo, na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Bumaba ka na, sabi ni Ara kay Miguel, ang boses ay walang emosyon. Mabilis na bumaba ng kotse si Miguel at tumakbo sa kadiliman. Naiwan silang dalawa ni Ara sa loob ng sasakyan. Ang katahimikan ay mas mabigat, mas masakit kaysa kanina. Ang boses ng kanyang ina ay tila nakaukit na sa bawat sulok ng sasakyan. Ara, sinubukan ni Leo na magsalita, pero pinutol siya nito. Huwag, sabi ni Ara, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Huwag kang magsalita. Muli nitong pinaandar ang sasakyan. Hindi na ito bumalik sa apartment nito. Nagmaneho ito patungo sa isang lugar na pamilyar kay Leo, ang De Silva Holdings. Walang nagsalita sa buong biyahe. Si Leo ay nakatitig lang sa labas ng bintana, pero ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na eksena, ang galit sa conference room, ang pag-aalala ng kanyang ina sa telepono, ang pagdating niya sa apartment ni Ara. Lahat ay isang malaking, masalimuot na kasinungalingan. Huminto ang kotse sa tapat mismo ng lobby nang nagtataas ang gusali ng De Silva. Bumaba ka na, sabi ni Ara, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Tumingin si Leo sa kanya, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong emosyon maliban sa lamig. Wala siyang nakita. Ara, please. Kausapin mo ako. Doon lang ito lumingon. At sa paglingon nito, nakita ni Leo ang durog na puso sa likod ng matigas na ekspresyon. Kausapin? Ano pa ang pag-uusapan natin, Leo? Na ang sarili mong ina ang may pakana ng lahat. Na ginamit niya ako para lang sa kung anuman ang gusto niyang mangyari. Na ikaw ang anak niya. Hindi ko alam, sabi ni Leo, ang boses ay halos mawala. Manumpa ako, Ara, hindi ko alam. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Hindi mo alam? O ayaw mo lang malaman? Sabihin mo sa akin, Leo. Kung hindi mo nalaman ang katotohanan ito ngayon, kanino ka papanig? Sa akin o sa kanya? Ang tanong na iyon ay sumaksak sa kanya. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang sagot. Ang pag-aalinlangan niya, ang pagiging anak na laging humahanap ng pag-apruba mula sa ina, iyon ang kanyang kahinaan. At nakita iyon ni Ara. Nang hindi siya makasagot, isang pinal na tango ang ibinigay ni Ara. Isang tango ng pagsuko. Naiintindihan ko na, sabi nito. Binuksan nito ang pinto sa kanyang tabi. Bumaba ka na.
Umuwi ka na sa nanay mo. Bumaba si Leo mula sa kotse, pakiramdam niya ay wala siyang lakas. Bago niya maisara ang pinto, hinawakan niya ito. Di. Tumingin ito sa kanya sa huling pagkakataon. Ang mga mata nito ay walang laman. Salamat sa lugaw, Jim F. De Silva. Pero huli na ang lahat. At isinara nito ang pinto. Pinanood niyang umalis ang kotse, dahan-dahang nawawala sa mga ilaw ng syudad, dala-dala nito ang ebidensya, ang katotohanan, at ang durog na tiwala na kailanman ay hindi na niya maibabalik. Ang biyahe pa uwi ay isang blankong espasyo. Nagmamaneho si Ara na parang isang otomaton, ang mga kamay ay nakakapit sa manibela, pero ang isip ay lumulutang sa isang madilim na lugar. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan lang sa kanyang paningin na parang mga mansa ng kulay, walang kahulugan, walang buhay. Ang tanging bagay na totoo at may bigat sa mundo niya sa mga sandaling iyon ay ang mumurahing cellphone ni Miguel na nakapatong sa passenger seat. Ang ebidensya. Ang katotohanan. Ang sumpa. Sisira sa kanya ng tuluyan. Ang boses ni Doña Elvira de Silva ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, isang malamig na bulong na nagpapabigat sa hangin sa loob ng kotse. Hindi ito galit. Hindi ito pag-aalala. Ito ay isang kalkuladong plano, isang malupit na hatol na ipinataw sa kanya ng isang taong ni hindi niya kilala para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. At si Leo, ang kanyang anak. Naalala ni Ara ang mukha nito kanina, puno ng pagkabigla ng sakit. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang bagay na mas masahol pa, pag-aalinlangan. Ang katahimikan nito nang tanungin niya kung kanino ito papanig. Ang katahimikang iyon ay mas masakit pa kaysa sa boses ng ina nito. Pagdating niya sa kanyang apartment, hindi niya binuksan ang ilaw. Umupo siya sa dilim, sa sopa, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang lugaw na iniwan ni Leo ay nandoon pa rin sa mesa, lumamig na, isang paalala ng isang maikling sandali ng pag-asa na ngayon ay parang isang malupit na biro. Ang gesture ng kabaitan. Ang mga salita ng pag-unawa. Lahat ba iyon ay kasinungalingan din? Nang biglang may kumatok sa pinto, hindi siya nagulat. Tila inaasahan na niya ito. May isang bahagi sa kanya na alam kung sino iyon. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Doña Elvira de Silva. Hindi na ito ang boses sa telepono o sa recording. Ito na siya, sa kanyang lahat ng kapangyarihan at karangyaan. Suot nito ang isang eleganteng bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mga alahas ay kumikinang kahit sa madilim na pasilyo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay walang emosyon na para bang sinusuri nito ang isang insekto. Maaari ba akong pumasok, Hija? Tanong nito, ang salitang Hija ay puno ng pang-iinsulto. Hindi sumagot si Ara. Tumabi lang siya para bigyan ito ng daan. Pumasok si Doña Elvira, inilibot ang kanyang mga mata sa maliit na apartment ni Ara nang maihalatang pagkadusta. Simple lang pala ang tinitirhan mo, sabi nito. Akala ko pa naman dahil sa laki ng ambisyon mo, mas maganda na ang buhay mo. Hinarap ito ni Ara, ang takot na naramdaman niya sa mga nagdaang araw ay biglang nawala, napalitan ng isang malamig na galit. Ano po ang kailangan ninyo? Tumawa ng bahagya si Doña Elvira. Diretsahan. Gusto ko yan. Sige, maging diretsahan tayo. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay may bigat ng otoridad. Alam ko nang alam mo na. At alam kong hawak mo ang recording. Hindi kumurap si Ara. Sabihin mo sa akin pagpapatuloy ng matanda. Magkano? Magkano ang presyo mo para manahimik at tuluyang lumayo sa anak ko? 1,000,000? 5? 10? Sabihin mo lang. Kayang-kaya kong bayaran ang presyo ng isang hamak na kontratista. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang pangalan ng kanyang ama, ang kanyang dignidad, lahat ay binigyan ng presyo. Hinawakan ni Ara ang cellphone ni Miguel sa kanyang bulsa. Ang bigat nito ay parang isang granada. Hindi po mabibili ang pangalan ko, ma'am, sabi ni Ara, ang boses ay matatag kahit na ang puso niya ay parang pinipiga. At lalong hindi mabibili ang katotohanan. Katotohanan, muling tumawa si Doña Elvira. Hisa, sa mundo natin, ang katotohanan ay pag-aari ng kung sino ang may kapangyarihang isulat ito.
At sa pagitan nating dalawa, alam natin kung sino iyon. May kinuha itong tseke mula sa kanyang mamahaling bag at isang pluma. Mabilis itong nagsulat at iniabot ito kay Ara. 20 milyon. Sapat na siguro yan para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa. Malayo sa amin. Malayo kay Leo. Tinitigan ni Ara ang tseke. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Isang halaga na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Isang halaga na kayang magbayad sa lahat ng utang ng kanyang pamilya, magpagamot sa kanyang ama, at magbigay sa kanya ng isang buhay na walang pag-aalala. Ngunit ang kapalit ay ang kanyang kaluluwa. Hindi niya kinuha ang tseke. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Talaga ba? Tinitigan siya ni Doña Elvira, ang mga mata ay nanliliit. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Si Leo. Akala mo ba, sa ginagawa mong ito, pipiliin ka niya? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, Hija. Dugot laman ko ang anak ko. Sa huli, sa akin pa rin siya uwi. At ikaw? Ikaw ay mananatiling isang pagkakamali. Isang istorbo. Pagkatapos sabihin iyon, ipinatong ni Doña Elvira ang tseke sa mesa, sa tabi mismo ng nanlamig na lugaw. Pag-isipan mo. Pero huwag kang magtatagal. Dahil kapag ako ang naubusan ng pasensya, baka hindi lang career mo ang masira. At tumalikod na ito at umalis, iniwan ang banta na nakabitin sa hangin at ang amoy ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng takot at pagkabigo. Nang maisara ang pinto, napasandal si Ara sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ngunit hindi siya umiyak. Isang desperadong pag-asa ang nanatili sa kanyang dibdib. Si Leo. Kailangan niyang makausap si Leo. Kailangan niyang marinig mula mismo dito ang panig nito. Kailangan niyang bigyan ito ng pagkakataong pumili. Muli siyang nagmaneho, bumalik sa Giesi, sa tapat ng De Silva Holdings kung saan niya ito iniwan. Wala na ito doon. Tinawagan niya ang cellphone nito, pero hindi ito sumasagot. Saan siya hahanapin? Sa mansyon? Hindi. Hindi siya babalik sa lungga ng ahas na iyon. Naalala niya ang sinabi nito. Ang kondo nito sa Makati. Nagbakasakali siya. At naroon nga ito. Nakaupo sa lobby ng isang marangyang kondominium, nakayuko, ang mga kamay ay nakasapo sa kanyang buhok, mukhang isang taong nawawala sa sarili niyang mundo. Lumapit si Ara. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, tumingala ito. Ang mukha nito ay puno ng pagdurusa. Ara, sabi nito. Nagkausap na kami ng nanay mo, diretsyong sabi ni Ara, walang emosyon. Nag-alok siya ng pera. 20 milyon. Para manahimik ako at lumayo sa'yo. Nakita ni Ara ang sakit sa mga mata ni Leo. Patawarin mo ako, Ara. Hindi ko. Hindi ako humihingi ng tawad, putol niya. Isang tanong lang, Leo. At kailangan ko ng sagot ngayon. Huminga siya ng malalim. Ano ang gagawin mo? Tumingin ito sa kanya, ang pag-aalinlangan ay malinaw sa mukha nito. Hindi ganun kasimple, Ara. Simple lang, Leo. Oh, hindi. Tama o mali. Kakampihan mo ba ako? Paninindigan mo ba ang tama? O hahayaan mo na lang siyang manalo? Nag-iwas ito ng tingin. Tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad, gulong-gulo. Bigyan mo ako ng oras, Ara please. Kailangan kong mag-isip. Hindi ko alam nanay ko pa rin siya. At sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat. Nanay ko pa rin siya. Ang huling hibla ng pag-asang pinanghahawakan ni Ara ay naputol. Ang katahimikan nito kanina sa kotse. Ang pag-aalinlangan nito ngayon. Malinaw na. Pinili na niya. At hindi siya ang pinili. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya, pinapatay ang lahat ng sakit, lahat ng galit. Ang natira na lang ay isang blangkong kawalan. Tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad palayo. Ara, sandali, tawag ni Leo. Huminto siya, pero hindi siya lumingon. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang tseking ibinigay ni Doña Elvira na hindi niya namalayang nadampot pala niya bago umalis ng apartment. Dahan-dahan, sa harap ni Leo, pinunit niya ito. 1, 2, 3. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ang tunog ng napupunit na papel ay ang tanging ingay sa pagitan nila.
Ibinagsak niya ang mga piraso sa makintab na sahig ng lobby. Tapos na tayo, sabi niya, ang boses ay walang buhay, hindi lumingon. At nagsimula siyang maglakad palabas, palayo sa kanya, palayo sa lahat. Hindi niya hinayaang makita nito ang luhang nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nang makalabas siya sa pinto at maramdaman ang malamig na hangin ng gabi, doon lang niya naramdaman ang pagpatak nito sa kanyang pisngi, isang mainit na agos ng tuluyang pagkatalo. Naiwan si Leo na nakatayo sa gitna ng malawak at makintab na lobby, ang mga mata ay nakatitig sa mga pinagpunit-punit na piraso ng papel na nakakalat sa sahig. Ang mga puting piraso ng tseke ay parang mga basag na piraso ng isang pangako, mga abo ng isang tiwalang sinunog. Ang huling mga salita ni Ara, tapos na tayo, ay umalinggaw sa kanyang isipan, mas malakas pa kaysa sa katahimikan ng gabi. Isang janitor ang lumapit at nagsimulang walisin ang mga piraso ng papel. Ang tunog ng walis tingting sa marmol na sahig ay parang pagkayod sa kanyang kaluluwa. Bawat piraso na nawawala sa sahig ay parang isang piraso ni Ara na tuluyan nang nawawala sa kanyang buhay. Umakyat siya sa kanyang kondo unit na parang isang kaluluwang ligaw. Ang kanyang apartment, na dati simbolo ng kanyang tagumpay at kalayaan, ay ngayon tila isang malamig at malawak na kulungan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa sopa, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Pagsisisi. Isang malalim at mabigat na pagsisisi ang dumagan sa kanya. Hindi lang dahil sa ginawa ng kanyang ina, kundi dahil sa sarili niyang kaduwagan. Nanay ko pa rin siya. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ang pumatay sa huling pag-asa sa mga mata ni Ara. Sa sandaling kailangan niyang maging matatag, sa sandaling kailangan niyang pumili, nag-alinlangan siya. At ang pag-aalinlangang iyon ang naging kanyang hatol. Iyon ang nagpatunay sa lahat ng iniisip ni Ara, na sa huli, isa lang siyang De Silva, isang anak na nakatali pa rin sa saya ng kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang unit. Hindi na siya nagulat nang makita kung sino ito. Ang kanyang ina, si Doña Elvira, na may sariling susi. Pumasok ito, ang mukha ay nagpapakita ng peking pag-aalala. Leandro, anak. I heard what happened. Mabuti na lang at natapos na ang gulo, sabi nito, umupo sa tapat niya. Para din sa ikabubuti mo ito. That girl was nothing but trouble. Tumingala si Leo, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang ina hindi bilang isang ina, kundi bilang isang estranghero. Ang pagmamahal na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang malamig na katotohanan. Nakita niya ang kasiyahan sa mga mata nito, isang tagumpay na pilit ikinukubli. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ang patunay para dito na tama ang ginawa nito. At sa sandaling iyon, ang pagsisisi ni Leo ay nagsimulang magbago. Ito ay tumigas, naging yelo at pagkatapos ay naging isang matalim na piraso ng bakal. Ang determinasyon. Sinira ninyo hindi lang ang buhay niya, sabi ni Leo, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ng kanyang ina kailanman. Sinira ninyo pati ang tiwala ko sa inyo, Mati. Natigilan si Doña Elvira. What are you talking about? Did this for you. To protect you. Protect me. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Leo. You didn't protect me. You controlled me. You manipulated everyone around me. At para saan? Para sa pangalan ng pamilya na kayo mismo ang dumungisan. Tumayo si Leo. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang tindig. Tapos na po ang pagiging sunod-sunuran ko, this ends now. Naglakad siya papunta sa kanyang study, iniwan ang kanyang ina na nakatulala sa sala. Hindi niya alam kung ano ang gagawin nito, at sa totoo lang, wala na siyang pakialam. Kinabukasan, hindi pumasok sa opisina si Leo. Sa halip, ginugol niya ang buong araw sa kanyang study. May ginawa siyang isang tawag sa isang pribadong investigador, isang taong pinagkakatiwalaan niya na walang koneksyon sa De Silva Holdings. Ang utos niya ay simple lang. Alamin mo ang lahat tungkol kay Elvira Reyes. Bago pa man siya naging Elvira De Silva. Kinagabihan, isang selyadong sobre ang dumating para sa kanya. Sa loob nito ay ang kwento ng kanyang ina. Mga lumang dokumento. Mga kupas na larawan. Ang kwento ng isang batang babae mula sa isang napakahirap na pamilya sa probinsya.
Isang babaeng puno ng pangarap at ambisyon na ginamit ang kanyang talino at ganda para makapasok sa mataas na lipunan. Isang babaeng nagsumikap na ibaon sa limot ang kanyang nakaraan na itago ang bawat bakas ng kahirapan. Habang tinitingnan ni Leo ang isang larawan ng isang batang Elvira, payat, nakayapak, pero may determinasyon sa mga mata, isang bagay ang luminaw sa kanya. Hindi niya pinapatawad ang ginawa nito. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya. Ang takot. Natakot ang kanyang ina kay Ara dahil nakita nito ang sarili niya dito. Isang babaeng matalino, ambisyosa at hindi galing sa yaman. Isang paalala ng nakaraang pilit nitong itinatago. Ang galit nito kay Ara ay hindi lang dahil sa pagprotekta sa kanya, kundi dahil sa pagprotekta sa sarili nitong mga kasinungalingan. Hindi nito nabago ang kailangan niyang gawin. Sa katunayan, mas lalo pa nitong pinatibay ang kanyang desisyon. Hindi niya ito gagawin para sirain ang kanyang ina. Gagawin niya ito para pilitin itong harapin ang katotohanan. Kinabukasan, pumasok si Leo sa kanyang opisina sa De Silva Holdings. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at may bigat. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay napapansin ang pagbabago. Ang sisi na kilala nila ay nawala na, ang nasa harap nila ay isang lalaking may misyon. Pumasok siya sa kanyang opisina, dumiretso sa kanyang mesa, at tinawagan ang kanyang sekretarya. Clara, sabi niya, ang boses ay matatag. Magpatawag ka ng emergency board meeting. Bukas ng umaga, Shamde. I-require mo ang attendance ng lahat ng miyembro. Pati po si Doña Elvira, sir, tanong ng sekretarya. Hindi, mariing sagot ni Leo. Huwag mong sasabihin sa kanya. This is confidential. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang kanyang email. Alam niyang hindi sapat ang paglilinis lang sa pangalan ni Ara sa loob ng kumpanya. Kailangan nitong maging opisyal. Kailangan nitong marinig ng buong mundo. Nag-compose siya ng isang email para sa legal department. Ang utos ay malinaw, iatras ang lahat ng posibleng kaso laban sa Sarmiento Construction, mag-issue ng formal na sulat ng paghingi ng tawad, at maghanda ng isang public statement na maglilinaw sa lahat at magbabalik ng danga sa pangalan ni Engineer Arabella Sarmiento. Pagkatapos isend iyon, huminga siya ng malalim. May isa pa siyang kailangang gawin. Binuksan niya ang isang bagong email. Ang address ay para kay Ara. Ang kanyang mga daliri ay nag-atubili sa ibabaw ng keyboard. Anong sasabihin niya? Paano niya sisimulan? Sa huli, simple lang ang kanyang isinulat. Walang paligoy-ligoy. Walang pagdadahilan. Subject, isang huling pagkakataon. Ara. Sa mga darating na oras, makakatanggap ka ng opisyal na komunikasyon mula sa aming legal department. Itinitigil na ang lahat ng investigasyon laban sa iyo at isang pampublikong paghingi ng tawad ang ihahanda. Alam kong hindi sapat ang mga salita. Alam kong nasira ko ang tiwala mo. Pero kung may natitira pa, kahit katiting na bahagi sa puso mo na gustong maniwala, hinihiling ko. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isang huling pagkakataon para itama ang lahat. Leo. Tinitigan niya ang mga salita sa screen. Isang maliit na dasal. Isang huling baraha. Pinindot niya ang e-send. Nakatitig si Ara sa screen ng kanyang computer. Ang mga salita sa email ni Leo ay tila nakaukit sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isang huling pagkakataon para itama ang lahat. Isang minuto pa lang ang nakalipas mula nang matanggap niya ang opisyal na email mula sa legal department ng De Silva Holdings. Nakasaad doon, sa malamig at formal na lengguwahe, na lahat ng alegasyon laban sa kanya ay binabawi na. Isang pampublikong pahayag ang ilalabas para linisin ang kanyang pangalan. Dapat sana ay masaya siya. Dapat sana ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang pakiramdam ay hungkag. Ang sulat na iyon ay isang corporate damage control. Isang legal na manyobra. Hindi nito kayang gamutin ang sugat ng pagkakanulo. Pero ang personal na email ni Leo iba ito. Ang mga salita ay simple, walang pagdadahilan, ngunit puno ng bigat. Puno ng pagsusumamo. Ang isang bahagi ng kanyang isipan, ang bahaging pagod na at nasaktan, ay sumisigaw na huwag maniwala. Isa itong bitag. Isang paraan para makuha muli ang kanyang simpatsya.
Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging naaalala ang lalaking nagdala sa kanya ng lugaw at marahang nagpunas ng kanyang mga luha, ay nagtatanong. Paano kung totoo? Isang text message ang dumating sa kanyang cellphone. Mula sa isang hindi kilalang numero. De Silva Holdings Press Conference. 1-0 days today. Grand Ballroom. Be there. Alam niyang galing ito kay Leo. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Ang manatili sa kanyang apartment at hayaan na lang na lumipas ang lahat, o ang harapin ito sa huling pagkakataon. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Para makita niya mismo ang pagtatapos ng bangungot na ito. Naligo siya at nagbihis. Isang simpleng itim na blazer at pantalon. Isang damit na nagsasabing handa siyang lumaban o magluksa. Nang dumating si Ara sa hotel kung saan gaganapin ang press conference, ang lugar ay puno na ng mga mamamahayag. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap na parang mga bituin sa isang peking kalangitan. Ang bulungan ng mga tao ay parang isang koro ng mga bubuyog. Humanap siya ng isang pwesto sa pinakalikuran, sa anino, kung saan walang makakapansin sa kanya. Gusto lang niyang maging isang manonood. Eksaktong 10:00, lumabas si Leo sa entablado. Mag-isa. Ang mga kamera ay sabay-sabay na nag-flash, isang nakakasilaw na atake. Ngunit hindi kumurap si Leo. Tumingin si Ara sa kanya. May nagbago. Ang isisi na nakita niya noong unang araw, ang mayabang at malamig na hari sa kanyang tour, ay wala na. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay pagod, ang mga mata ay may bakas ng puyat, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Isang klase ng katatagan na hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa isang matibay na desisyon. Magandang umaga sa inyong lahat, nagsimula si Leo, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umalingaw sa buong ballroom. Ipinatawag ko kayo ngayon para itama ang isang malaking pagkakamali. Diretso siyang tumingin sa mga kamera. Ilang araw na ang nakalipas, isang malisyosong ulat ang kumalat tungkol sa isa sa aming pinakamahalagang proyekto. Isang ulat na nagdawit sa pangalan ng isang mahusay at dedikadong profesional, si Engineer Arabella Sarmiento. Nang marinig ni Ara ang kanyang pangalan, napahigpit ang hawak niya sa kanyang bag, ang lahat ng mata ay tila biglang bumaling sa paligid, hinahanap siya. Lalo pa siyang nagtago sa anino. Pagkatapos ng isang masusing investigasyon, pagpapatuloy ni Leo, napatunayan namin na ang pagkakamali sa disenyo ng tulay ay hindi kapabayaan. Ito ay isang sinadyang akto ng sabotahe. Si Engineer Sarmiento ay walang kasalanan. Siya ay biktima, tulad ng De Silva Holdings. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang pinakamalaking pagkakamali ng kumpanyang ito, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon, ay ang pagdudahan ang isang taong may integridad na tulad ni Engineer Sarmiento. At para sa pagkakamaling iyon, ako, bilang CEO, ang nananagot. Huminga siya ng malalim. Sa ngalan ng De Silva Holdings, humihingi kami ng paumanhin kay Engineer Sarmiento at sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa paligid ng silid na para bang hinahanap siya. At sa personal na kapasidad, humihingi ako ng tawad sa iyo, Ara. Ang paggamit niya ng kanyang unang pangalan sa harap ng daan-daang tao ay parang isang personal na bulong sa gitna ng isang maingay na palengke. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pagtataka ay napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan, paghanga. Pero hindi pa tapos si Leo. Dahil sa mga pangyayaring ito at bilang pagtanggap sa aking responsibilidad. Nag-atubili siya at ang buong silid ay tumahimik, naghihintay. Epektibo ngayong araw, ako ay nagbibitiw bilang CEO ng De Silva Holdings. Kung ang naunang anunsyo ay isang malakas na bulungan, ito ay isang pagsabog. Ang mga reporter ay nagsigawan. Ang mga tanong ay sabay-sabay na ibinato. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Nagbitiw? Binitawan niya ang lahat. Ang kanyang kaharian. Para sa ano? Para sa kanya. Hindi makapaniwala si Ara. Nakatayo lang siya roon, tulala, habang ang kaguluhan ay umiikot sa paligid niya. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Leo ay nanatiling nakatayo sa entablado, kalmado, bago siya mabilis na iginya ng kanyang mga security papalabas. Kailangan ni Ara ng hangin. Mabilis siyang lumabas ng ballroom, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Napasandal siya sa isang pader sa isang tahimik na hallway.
Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang gumuho, brick by brick. Ang lalaking inakala niyang duwag ay nagpakita ng tapang na hindi niya kailanman inasahan. Habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, natanaw niya sa isang glass-walled office sa di kalayuan ang isang eksena. Si Leo at si Doña Elvira. Nakatayo si Leo, habang ang kanyang ina ay nakaupo, ang mukha ay puno ng galit at hindi pagkakapaniwala. May ipinakitang folder si Leo sa kanyang ina. Hindi marinig ni Ara ang usapan, pero nakita niya ang reaksyon ni Doña Elvira. Ang mukha nito ay dahan-dahang namutla. Ang pagiging makapangyarihan nito ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla at pagkatalo. Napayuko ito, ang mga balikat ay bumagsak. Ang reyna ay natanggalan ng korona, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng tahimik na katotohanan. Naramdaman ni Ara ang isang klase ng pagsasara ng isang kabanata. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. Ara! Lumingon siya. Si Leo, nakatayo ilang metro ang layo mula sa kanya. Wala na ang mga reporter. Wala na ang gulo. Silang dalawa na lang. Lumapit ito, ngunit huminto sa isang magalang na distansya. Hindi ito ngumiti. Hindi rin ito malungkot. Ang mga mata lang nito ang nangungusap, puno ng pagod, pagsisisi, at isang sinseridad na tumagos sa kanyang puso. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Ara, ang boses ay halos pabulong. Ang pagre-resign? Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang buong kaluluwa nito, hubad sa lahat ng yaman at kapangyarihan. Dahil iyon ang tama, simpleng sagot nito. At dahil hindi mo mabibili ang tiwala. Kailangan itong pagtrabahuhan. Hindi na ito nagsalita pa. Hindi ito humingi ng isa pang pagkakataon. Hindi ito nagmakaawa. Nakatayo lang ito roon, ibinigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Hinihintay ang kanyang hatol. Ang kanyang desisyon. Umalis ba siya at tuluyan ng isara ang pinto? O manatili at tingnan kung ang pundasyong nasira ay maaari pa bang buuin muli? Nakatayo sila sa gitna ng tahimik na halway, ang mga salita ni Leo ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Kailangan itong pagtrabahuhan. Tinitigan ni Ara si Leo. Ang lalaking minsang nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit ay siya ring lalaking gumawa ng pinakamatapang na sakripisyo. Ang galit sa kanyang puso, na akala niya ay isang malaking apoy, ay unti-unti nang namamatay, at ang natitira ay mga baga ng isang bagay na mas komplikado, pag-unawa. Naalala niya ang sarili niyang pagkakamali. Ang kanyang pride. Ang kanyang pagtanggi na maging mahina, na humingi ng tulong. Ang pagtayo niya ng mga pader sa paligid ng kanyang puso para hindi masaktan. Pareho silang may kasalanan. Pareho silang may kailangang ayusin, hindi lang sa pagitan nilang dalawa, kundi sa loob ng kanilang mga sarili. Ang tiwala, sabi ni Ara, ang boses ay mahina ngunit malinaw, ay hindi lang pinagtatrabahuhan, Leo. Binubuo ito. Mula sa simula. Isang bahagyang ngiti, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Ara mula sa kanya, ang sumilay sa mga labi ni Leo. Isang ngiting puno ng pagod, pero maisinag ng pag-asa. Kung ganoon, payag ka bang tulungan akong maglatag ng unang hollow block? Kasabay ng kanyang tanong, nagsimulang umambon sa labas. Ang mga patak ng ulan ay marahang tumatama sa mga salaming bintana ng hotel, na para bang ang langit mismo ay sumasang-ayon na linisin ang lahat ng dumi at sakit ng nakaraan. Tumango si Ara, isang simpleng tango na may bigat ng 1,000 salita. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo sa De Silva Holdings ay unti-unting kinalimutan ng publiko, napalitan ng mga bagong balita. Ang buhay ay nagpatuloy, ngunit para kina Ara at Leo, ito ay isang bagong simula. Ang Sarmiento Construction, na may malinis na pangalan, ay nagsimulang makakuha ng maliliit na proyekto. Isang maliit na paaralan dito, isang health center doon. Hindi ito kasing laki ng proyekto ng De Silva, pero sapat na ito. Sapat na para mabayaran ang mga utang at maipagamot ng maayos ang kanyang ama, na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Ang kumpanya nila ay muling tumayo sa sarili nitong mga paa, binuo mula sa integridad, hindi sa ambisyon. Si Leo naman, tulad ng kanyang ipinangako, ay hindi na bumalik sa De Silva Holdings. Itinayo niya ang sarili niyang maliit na consulting firm. Ang kanyang opisina ay hindi na nasa 35 GA floor ng isang toreng salamin,
kundi nasa isang maliit na espasyo sa isang gusali sa Ortigas. Kakaunti ang kanyang mga kliyente, ngunit masaya siya. Mas malaya. Ang bigat ng pagiging isang De Silva ay nawala sa kanyang mga balikat. Ang kanilang relasyon ay hindi isang whirlwind romance. Ito ay isang dahan-dahan at maingat na proseso. Isang proseso ng pagbuo. Minsan, nagkikita sila sa isang simpleng karinderya para mananghalian, pinag-uusapan ang mga plano at ang mga problemang teknikal sa kanilang mga proyekto. Minsan, dinadala siya ni Leo sa construction site, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang kapwa-inhinyero, nagbibigay ng payo, nakikipagbiruan sa mga trabahador. At minsan, sa pagtatapos ng isang mahabang linggo, uupo lang sila sa isang parke, tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi na kailangan ng mga salita para magkaintindihan. Bawat araw ay isang hollow block na inilalatag. Bawat pag-amin ng kahinaan, bawat paghingi ng tawad para sa maliliit na bagay, bawat tapat na pag-uusap, lahat ay semento na nagpapatibay sa kanilang pundasyon. Isang hapon, nakatanggap si Ara ng isang maliit na package sa kanyang opisina. Walang return address, pero may isang card na nakasulat sa eleganteng sulat kamay. Ang iyong ama ay isang magaling na tao. Nagmana ka sa kanya. Walang pangalan, ngunit alam ni Ara kung kanino galing. Sa loob ng kahon ay isang lumang libro tungkol sa mga klasikong tulay sa Pilipinas, isang librong paborito ng kanyang ama. Hindi ito isang paghingi ng tawad. Hindi rin ito isang paghingi ng pagkakaibigan. Ito ay isang maliit na puting bandila. Isang pagkilala. Isang unang hakbang mula kay Doña Elvira. Ngumiti si Ara. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya na posible pala. Isang Sabado ng hapon, dinala ni Leo si Ara sa isang mataas na lugar sa Antipolo. Mula roon, tanaw nila ang buong Metro Manila, isang dagat-dagatan ng mga ilaw at mga gusali na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Alam mo, sabi ni Ara, habang nakatingin sa syudad, dati, kapag tinitingnan ko ang mga gusaling yan, ang nakikita ko lang ay ambisyon. Pera. Kapangyarihan. Ano ang nakikita mo ngayon? Tanong ni Leo, ang kanyang mga mata ay nakatuon hindi sa syudad, kundi sa kanya. Lumingon si Ara at mumiti. Nakikita ko ang mga tahanan. Mga pangarap. Mga kwento. Nakikita ko ang mga pundasyon. Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nakakapanatag. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Ang tiwala, sabi ni Leo, ang boses ay puno ng sinseridad na kanyang natutunan sa pinakamahirap na paraan. Ito ang pundasyon natin. Hinigpitan ni Ara ang hawak sa kamay nito. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa harap ng isang syudad na puno ng mga posibilidad, nahanap nila ang kanilang sariling pundasyon. Hindi ito gawa sa bakal o semento. Hindi ito nasusukat sa yaman o sa posisyon. Ito ay binuo mula sa mga durog na piraso ng pagkakamali, pinatibay ng semento ng pagpapatawad, at pinatatag ng isang simpleng katotohanan na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagpiling bumangon at magsimulang muli ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Leo at ang kanilang pundasyon ng puso. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong tapat na pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pag-asang muling nabuo. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Leo ay isa ring paglalakbay para sa akin. Naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang galit, at higit sa lahat, ang kanilang determinasyong muling makabangon. Ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi laging perpekto. May mga pagkakataong tayo ay madarapa, masasaktan at pagtataksilan. May mga sandaling mararamdaman nating gumuho na ang lahat. Ngunit ang kwentong ito ay isa ring paalala na ang tiwala, gaano man ito kadurog, ay maaaring buuin muli. Na ang tunay na pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng isang lakas na kayang tumingin sa nakaraan ng may pag-unawa. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi tungkol sa hindi pagkakamali. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, sa ating minamahal, at maging sa ating mga sarili. Sana'y may naiwan itong aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? O ang linyang pinakatumatak sa inyo?
Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyo ay parte ng kwentong ito. Hanggang sa ating susunod na pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay, na laging naniniwala sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig.